Okay, doon sa nagtatanong sa ano, um, male and female vibration natin. Kasi isang deck ko na iwan. Dito gagamitin muna natin. Kukuha ko dito ng tatlo. And that will provide information doon sa male and female vibration. Pwede na rin gamitin natin dalawa. Okay? Una, male vibration. Ano meron? Ay! Third party situation sa lalaki. Ang gulo. Ala. Yung pangalawang card niya, gratitude. Hala, magkasama yung third party at saka gratitude. Sa lalaki yan And then sa babae, this is it. True love. Naku, kawawa ka. And then pangalawa, boundaries. Okay, ito masaya. Comment, yung gusto mag-comment mamaya pagkatapos niyo mapanood ito. Kasi sa side ng lalaki, yung third party kasi, may other people na involved na nanggugulo sa either sa husband mo, sa partner mo, live-in mo, boyfriend mo. So may ibang babae na nanggugulo, patago, palihim. And then yung lalaki din, nagiging masaya siya doon sa pangungulit ng babaeng yon. So, ito yon nagiging masaya siya. Yung para bang ando doon siya sa punto na may ano siya, at tawag doon? Parang may tingling siya na gano'n. Yung parang kapag yung babae na yon, maliban sa mahal niya, nagiging masaya siya, nagiging happy siya. Ito general reading ito. Posible yung third party, nakaka-chat niya, nakaka-text niya, nakakausap niya via call, or palihim niyang nakikita. Kasi masaya siya, gumagawa siya ng paraan para makita niya yung babae. And then, ang daming kasinungalingan dito ang daming kasinungalingan. Dito naman sa babae, true love mo siya. And then, may boundaries ka. Ibig sabihin, yung babae nire-respeto yung lalaki niya, yung mahal niya. Kaya, ito lang yung mahal niya. Kaya siya nagkakaroon ng boundaries. Ibig sabihin, hindi siya nag-i-entertain ng iba. Kasi, true love niya, yung lalaki. Tignan natin dito yung bottom deck, Deepen. Ito yon. Relationship will finally deepen kung magiging maayos. Ngayon, merong trouble si lalaki. Redirect your thoughts. Ito yung pinakamahirap dito. Kasi nasa taas na deck, yung sinasabi, i-redirect mo yung thoughts mo. Kung ayaw mong bumagsak sa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo dahil lang sa pagmamahal mo sa kanya, mas mainam na ituon mo sa iba yung para sa kanya. Kasi wala din parang hindi ka nito nirerespeto Pag ganito, na alam niya na mahal mo siya, alam niya na wala kang ini-entertain ng ibang lalaki, tapos siya tanggap ng babae, libre siyang makausap ng babae, libre siyang makasama ng babae, libre siyang makipag-fling sa ibang babae. Dito ka na mag-isip. Wag mo nang yung sarili mo kasi yung advice dito, wag mo nang wag mo nang ipilit yung sarili mo sa kanya. I-detach mo na, i-redirect mo yung sarili mo. Kasi marami pa namang lalaki sa mundo. Kaya mo namang magmahal ng totoo, kaya mo rin mag-set ng boundaries. Kung ganito yung tipo ng lalaki na nahuhuli mo, na may mga itinatagong lihim, may itinatagong yung kasi kapag ang lalaki kasi gumawa ng kasinungalingan, yung kalimitan na ginagawa niya sa babae na nagmamahal sa kanya, binubola niya, inuuto niya, binibilog niya yung ulo, pinapaniwala niya na ito lang yung mahal niya. Pero sa likod nun, kapag hindi nakaharap sa kanya or hindi niya kasama yung babae, meron siyang iba na kinakausap, ano tawag doon? Katagpo or tawag nun, para bang marami siyang
dahilan para magkita sila. Marami siyang magagawang kasinungalingan na sasabihin dito sa babae para magtagpo lang sila. This is reality. So, hindi mo dapat ikainis dahil totoo na nangyayari ito eh. Ano yun eh. May choice kang magpakatanga. May choice ka rin magpakamartir. Sa babae may choice kang magpakamartir, magpakatanga, magpakagaga. Pero kung mahal mo ang sarili mo, wag mo na siyang samahan kasi meron naman siya inililihim sa'yo. Kapag lumabas kasi, kapag nahuli mo, panoorin nyo lahat ng videos bago ito, lumalabas talaga yung third party. So, ibig sabihin, kung meron siyang kinagigiliwang iba, kahit sabihin natin hindi niya mahal, pero kinagigiliwan niya, it is a sign of disrespect sa relationship ninyo, na nakikipag-usap siya sa ibang babae na alam niya yung babae may gusto sa kanya. Alam din niya sa sarili niya na laro lang. Pinaglalaruan lang niya yung mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Ito yung kawawa. Yung nagkakaroon ng boundaries, pinipigilan niya yung sarili niya, ayaw niya mag-entertain ng ibang lalaki kasi mahal niya ito. Ito naman abuso din. So, kung meron kayong ganito, ay mas maganda pa iwanan nyo na lang. Wag nyo nang patawarin. Bigyan nyo siguro ng para patas din. 1, 2, 3 na pagkakataon. Pero kapag sobra nang inapakan yung pagkatao mo, na bypass na yung respeto, na bypass na yung pag-ibig mo, na bypass na yung lahat-lahat, ay panahon na. Talikuran mo, kahit wala ka pang ipalit na ibang lalaki, iwanan mo. Kaysa naman mamuhay ka kasamang isang lalaki na kapag nalingat ka, ay may kachat na iba, may kausap na iba, may katagpo na iba. Ito yung advice ko sa inyo. Kapag ganito yung tipo ng relasyon na meron kayo, 'di ba? Lagi niyo dinadasal tumibay yung samahan ninyo. Tumibay yung pagsasama. Idagdag mo sa dasal mo na kung ano man yung kamalasan na dulot nito ng lalaking ito sa entertain doon sa babae, idasal mo sa Diyos, huwag kang madamay. Kung ano man yung mga lihim niya sa buhay, kamalasan niya sa buhay, idasal mo, huwag kang madamay. Kasi mabigat yung ganito mabigat. Yun natin random Distance talaga, lumabas. So dumistansya ka kapag ganito na yung lalaki sa'yo, kapag marami siyang kausap na babae, kapag hindi niya kayang pigilan yung sarili niya, nag-i-entertain siya ng babae, useless na makarelasyon ito. Dumistansya ka. That's the card is given us. Dumistansya ka. So, kahit gaano mo siya kamahal, kung hindi ka naman nire-respeto, wala din saysay. So, ganun lang yun. Iwanan mo. And then, huwag kang gumawa ng ganti. Iwanan mo lang and then bumawi ka sa sarili mo. Yung para bang i-enjoy mo yung sarili mo na ikaw na lang kaysa naman magkaroon ka ng karelasyon na yung lahat na binibigay sa'yo is sama ng loob. Yung lahat na binibigay sa'yo is stress. Yung ganun na lang, distansya na lang. Kasi andyan din, given din You have to provide distance. And that will give you naman freedom and wisdom for yourself and peace of mind. Kasi kapag ganito yung lalaki na nag-i-entertain ng babae, tapos sasabihin niya, di na niya uulitin, huwag kang maniwala. Uulitin at uulitin niya yan hanggat may pagkakataon siya. So, huwag yung pagkatiwalaan. Pwede mo patawarin hanggang 3 beses. Pag lumagpas ng 3 at ginawa pa rin, iwanan mo na. Hindi naman yata nauubos yung lalaki sa mundo. So, yun na yun. So, kung sino yung dapat makapanood nito, i-forward nyo yung episode para naman matuto at magising sa katotohanan. Hindi kawalan sa isang babae ang isang lalaki, lalo-lalo na kung hindi siya nire-respeto at hindi siya pinapahalagahan. True love na may boundaries, mahirap yan. Maraming salamat po. Good evening.